Kasi po, kumolekta po kami, mga bossing, nung mga clips po, no? Patungkol po dito sa pinag-uusapan sa Senado, mga kababayan. Kinuha po namin yung ibang mga mahalagang parte, mga boss, Chief Amoser, at sa teleradyo, kumuha na din po kami. Teleradyo, no? Paggamit po ng inyong video at re-reactionan lang po namin. At ang una nga naming nakita, mga kababayan, ay itong pagdadrama po ni Robin Padilla. System, after all, is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pero kahit papaano ho, mga kababayan, si Robin Padilla may masasabi po dito. Yun nga lang, mga bossing, kakaiba ho eh. Ano po, parang ang gusto ni Robin Padilla, mga kababayan, yung tipo ho bang kapag ka ikaw ay gumawa ng mabuti dito sa isang tao, kailangan yung ginawan mo ng masama doon, absuelto ka na. Di ba, mga kababayan? At nanlakas ng loob ni Robin Padilla magsabi, gusto ko kayong i-contempt, pero sabi ng boss ko o kung sabi, sino man nag-utos sa kanila, wag mag-contempt. Diyos ko, paano ka magko-contempt dyan, Robin Padilla? Ano ang pagbabasihan mo nung contempt mo? Mismong ikaw hindi naiintindihan yung nangyayari dyan sa Senado at yung nangyari doon kay dating Pangulong Duterte. Eto ho, mga kababayan, rektahin na po natin yan. Na hinihingi natin dati. Eto pakinggan ho natin, mga kababayan. Di po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? O ano naman? Kung doon yung kulungan ng ICC, doon nagreklamo yung mga kababayan natin na di umano, na alipusta ang karapatang pantao ng kanilang kapamilya. Saan mo dadali niya, Robin Padilla? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na para bang gustong palabasin ng isang Robin Padilla na kapag ka ikaw ay lumaban sa komunista, ibig sabihin, baliwalain mo na yung mga tao na di umano na argabyado dahil doon po sa EJK. Dahil po doon sa kanilang dahil po doon sa kanilang laban kontra droga. Na hindi sila huminto, hindi man lang saglit lang. Stop muna tayo, no? Kasi madaming nadadamay na tao. Ayusin natin yung pamamalakad natin, ayusin natin yung mga pag-aresto natin. Diyo, mga kababayan? Tuloy ko ha. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Wala naman nagsasabing itinatanggi mo. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga taga-Netherlands. Hindi sa mga taga-Netherlands, ICC. At yung pong ICC ay binubuo po ng higit 125 hanggang 150 bansa. Hindi sa the Netherlands. Nandoon yung opisina nila, pero hindi ibig sabihin sa bansang the Netherlands. Yung kay Harry Roque, humihingi yan ng asylum sa bansang the Netherlands, pero hindi sa ICC. Kailangan naiintindihan mo yan, Robin Padilla. Belinda Kawile, salamat sa iyong super sticker. Huwag na kayong magpadala ng super sticker. Hindi. Na-appreciate ko po yung mga super sticker nyo. Pero okay lang po. Maraming salamat. Appreciated ko po yan. No? Nai-enjoy ko to si Robin Padilla tuloy. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny.
Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong. Okay. So ano nga? Saan tayo pupunta dito, Robin Padilla? Na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Talaga magpapaikot-ikot. Dahil kayo dyan, hindi nyo naman din alam. Yung isa nga si Bato de la Rosa, hawak-hawak yung papel, ICC. Samantalang paulit-ulit si SOJ. Na si dating Pangulong Duterte ang dahilan kung bakit wala na tayo sa ICC. Pero si Bato de la Rosa, ICC, ayon dito sa ICC, wala na nga dyan. Talaga magpapaikot-ikot, mga kababayan. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Hindi lang naman siguro ikaw, marami pang iba. Kaya lang, kapag ikaw na yung umakto at pinakita na doon sa camera, mas maganda. Kaya syempre, larangan mo yan eh. Diyan ka bihasa eh. Di ba? Pagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Ay, kami, kinocongrats talaga namin. Mula sa puso namin. Bakit? Yan ang pinakamagaling na umaresto. Di ba? Mga kababayan, at talagang hindi papatinag yan. Mula sa puso ng mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Congratulations talaga kay General Torre. Pero ano sasabihin mo, Binoy? Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ay, pag ako, mga kababayan, may ginawa akong kasalanan ngayon, magtatago ako hanggang sa maging 75, 80 ako. Bakit? Tapos si Robin Padilla ang presidente. Bakit, mga kababayan? Simple lang. Maawain si Robin Padilla eh. Kapag damatans ka na, kapag ka nasa ganong gulang ka na, hindi na dapat inaaresto. Tama ba ako, Robin Padilla? Ang gagawin ko na lang, gagawa ako ng krimen, kung sa example lang ho ito mga kababayan, gagawa ako ng krimen, no? Magnanakaw ako ng mangga, at tapos magtatago ako hanggang 80 anyos. Ay hindi, speaking of magnanakaw ng mangga. Di ba sa panahon ng dating Pangulong Duterte, nagnakaw ng mangga. Arestado, kulong. Di ba? Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Ito, ang dami na nagrereklamo sa dating Pangulong Duterte. Dahil taot-tiyent na, dahil damatans na, hayaan mo na, no? Matanda na eh. Correct ba, Robin Padilla? Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo? Lumaban sa komunista. Yes, okay, sige, fine. Di ba? Ito yung sinasabi ko ho, mga kababayan. Kung ako, kunyari, no, gumawa ako ng kabutihan dito sa isang tao na ito. Tapos gumawa ako ng kasamaan dito sa isang tao na ito. Ibig hubang sabihin, Robin Padilla, na yung ginawa kong kabutihan dito sa tao na to, na yung ginawang paglaban sa komunista, talikuran na natin, hayaan na lang natin. Di ba? Yung mga kasalanan doon sa ginawang, doon sa ibang tao. Ganon po ba ang ibig sabihin? Parang mali po yun. Diba? Parang maliho, mga kababayan eh. Pinagmamalaki ni Robin Padilla, lumaban sa komunista ang dating Pangulong Duterte. Yes, okay, fine. Sige, lumaban. Nakabubuti
sa bayang Pilipinas. Kaso may inabuso di umano dito. Eto, mo na yan. Bakit? Lumaban naman sa komunista eh. Ganun ho ba? Sir, number 1 senator ng Pilipinas. Parang may mali po. 'Di ba? Hindi po yata dapat katwiran 'yon, sir. Yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, Oh. tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Kalimutan na natin yung mga nagrereklamo, yung mga naabuso, yung mga namatayan ng 3 taong gulang, 7 taong gulang, 17 anyos. Anak ng tinapa naman, Robin Padilla. Ako ka, simpleng mamamayan, hindi ako senador eh. Naiintindihan ko yung gusto mo sabihin. Pero mali. No? Mali, mga kababayan. Meron yung Kian de los Santos, 17 anyos. Ano sinasabi? Tama na po, mag-e-exam pa ako, magte-test pa ako. Meron 3 taong gulang. 7 taong gulang. O talagang tinitingnan nyo na collateral damage na lang talaga yun. Na tinitingnan nyo na shit happens na lang talaga yun. Di ba? Sabi ni Arnold Polinar, good job, Robin. Huwag pansinin yung mga inggit sa'yo. Tama ang ginawa mo. Sige nga, i-explain nyo nga sa akin yon, mga DDS. O yung mga nandyan. No, gusto kong makuha yung inyong side sa sinasabi nyo na tama yung sinasabi ni Robin Padilla na lumaban sa komunista ang dating Pangulo. Tignan na lang yun. No? Huwag nang arestuhin. Tama ba ako, Robin? 80 anyos na. Matanda na yung dating Pangulo. Huwag nang arestuhin, Robin. Tama ba? Baka madami dyan. Magtatago ako hanggang 80 anyos kasi kapag ka 80, kakaawaan na lang ako. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano? Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Dalit doon para litisin. Masakit talaga, mga kababayan. Pero kailangan tanggapin. May batas po na umiiral, mga kababayan. Diba? At hindi yan makukuha ng padrama-drama lang, Robin Padilla. Pasensya na po, Mr. Senator. Alam ko, number 1 senator po kayo. Ako ho nahihiya. No? Kaya sinasabi ko kapag si Robin Padilla, senador yon sa Pilipinas. Pag yung may kausap ako mga banyaga, mga ibang lahi ho, mga kababayan, sasabihin ko, si Robin Padilla, senador yon. Hindi ko na sinasabi na number 1 senator si Robin Padilla. Kasi ho, madadama yung ibang mga senador natin, mga kababayan. Number 1 senator nyo yan? Yung mga dinidiscuss at yung mga ginagawa niyang debate doon sa Senado, malayo. Ibig sabihin, yung number 2 hanggang number 24 ninyong senador, mas malala pa dyan. Ay, Diyos ko, nakakahiya ho, mga kababayan. No? Kaya, mga boss chief amo, sir, no? Alam ko, alam nyo naman. Kapag ka sinasabi kong number 1 senator ng Pilipinas, alam ko na alam nyo yung ibig sabihin nun, mga kababayan.